Umabot na nga po mga idol sa 3 games ang lose streak ng Miami Heat matapos silang mag-choke ngayong araw laban sa Memphis Grizzlies na siyang rason bakit bumagsak sa 17 wins, 17 losses ang kanilang record bilang 9th seed sa Eastern Conference. At kapag nagpatuloy pa ito, hindi malabo na hindi sila makapasok sa play-in tournament. Kaya kailangan ng Miami Heat na magmadali sa pag-trade kay Jimmy Butler. At base nga po sa source, ang pinaka-nangungunang kupunan ngayon na posibleng makakuha sa kanya ay ang Memphis Grizzlies na nag-offer na nga po sa Miami Heat ng trade package na sina Marcus Smart, Brandon Clark at si Luke Kennard. Well, desperado ngayon ang Memphis na mapalakas ang lineup para maging isang legit na contender. Hindi na lang naman pagpasok sa playoffs ang kanilang planong gawin dahil gusto nga po nilang umabot sa finals at magkampiyon at magagawa nila yan kung makukuha si Jimmy Butler. Naniniwala nga po ang Memphis sa tulong nito mas tataas lalo ang confidence ng team, especially ni Ja Morant. Pero ayon sa Mans, posible rin naman nga pong magkaroon ito ng hindi magandang epekto sa Grizzlies dahil kapag nakuha nila si Butler, mas iyayabang lalo si Ja Morant na maaring makasira sa kanilang team. Sa kabilang banda, syempre, sa paglagay nga po ng Phoenix Suns kay Bradley Beal sa bench laban sa Philadelphia, nagawa nga nitong mabuhat ang team para manalo at magtala siya ng 25 points. Pero sa kabila niyan, nananatiling nasa ibaba ng standings ng West ang team na ito sa record na 16-18. Kaya posible na ituloy ng Suns ang gagawing trade kagaya na lamang ng inaasahang pag-alis at pagpalipat nila kay Bradley Beal. Ayon sa source, mismong si Beal na ang nagsabi plano nitong i-waive ang kanyang no-trade clause para lamang makapunta sa Los Angeles Lakers, Miami Heat at Denver Nuggets. Kasali nga ang Lakers sa mga naibalita ngayong araw na gusto niyang sunod na paglaruan. Subalit ayon mismo sa isang Laker insider, wala nga pong plano si Rob Pelinka na kunin si Bradley Beal mula sa Phoenix Suns sa 3 dahilan. Una ay ang katotohanan na ayaw na nga po nilang kumuha pa ng bagong superstar na makakasira lamang sa flow ng kanilang opensa. Pangalawa, wala rin naman silang plano na kunin ng napakalaki nitong kontrata na makakagulo lamang sa chemistry ng lineup dahil bago man nila ito makuha, kakailanganin nga po nilang magsakripisyo ng napakaraming key player. At ang pangatlo, ayaw nga po nilang i-trade si Austin Reeves. Sa kabilang banda, sa pagpasok nga po ng 2025, inilabas na ng NBA ang kanilang updated power rankings kung saan ika-5 ang Houston, ika-4 ang New York Knicks, ika-3 ang Boston, habang pangalawa ang Cleveland Cavaliers at una ang OKC Thunder. Kahit man mas lamang ang Cavaliers sa Thunder sa win-loss record, marami pa ring mga analyst ang naniniwala na mas malakas ang OKC lalo pat natalo pa lang naman ito noong nakarang araw ang walang kahirap-hirap ang Boston sa loob ng kanilang home court. Pero hindi rin naman mahihirapan ang mga analyst sa pag-determine kung sino sa dalawang ito ang mas malakas dahil sa unang pagkakataon magkakaharap na ang dalawa sa Enero 9. At bagamat hindi pa natin alam kung sino ang mananalo, expected liyamado dito sa laro ang Cavaliers since sa kanilang home court nga gaganapin ang bakbakan. Kumpara sa Cavaliers, undermanned ngayon ang OKC kahit man pareho silang mabibigyan ng 2 araw na pahinga.